Hindi lahat ng atensyon magandang bagay, at iyan ang bagay na bihirang maintindihan ng maraming lalaki. Akala nila kapag maraming pumapansin, panalo sila. Kapag maraming nagva-validate, mas mataas ang value nila. Kapag maraming may gusto, mas successful sila. Pero heto ang brutal na katotohanan. May mga klase ng attention na hindi nagpapalakas sa lalaki. Unti-unti siyang sinisira. Sinisira ang focus niya, disiplina niya, self-respect niya, potential niya. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost anyhow." At ang lalaking walang kontrol sa attention na pumapasok sa buhay niya, unti-unting nawawala sa direksyon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 uri ng attention na sumisira sa lalaking may potential gamit ang dark psychology, human behavior, at painful truths of modern society. Dahil minsan, hindi babae ang sumisira sa lalaki, ang addiction niya sa attention. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Number 1, attention na nagpaparamdam na special ka kahit wala ka pang napatutunayan. May isang klase ng attention na sobrang sarap sa ego, at iyan din ang klase ng attention na kayang sirain ang future ng isang lalaki nang hindi niya namamalayan. Ito iyong attention na pinaparamdam sa'yo na special ka agad, na mataas agad ang value mo, na importante ka agad, na parang may napatunayan ka na sa buhay kahit wala pa naman talaga. At sa simula, nakaka-addict yun. Dahil sino ba namang ayaw maramdaman na admired siya, na special siya, na may halaga siya. Pero heto ang delikado. Kapag masyado kang maagang nasanay sa validation, unti-unti kang nawawalan ng gutom mag-improve. Bakit? Dahil sa psychology, kapag ang utak ng tao nakakatanggap agad ng reward bago pa niya paghirapan, nawawala ang drive para lumaban. At iyan ang nangyayari sa maraming lalaki ngayon. Konting papuri, pakiramdam nila successful na sila. Konting attention, pakiramdam nila high value na sila. Konting admiration, pakiramdam nila sapat na iyon. Kahit wala pa silang tunay na naitatayo, walang discipline, walang mission, walang mastery, walang direksyon. Pero dahil marami silang natatanggap na validation, pakiramdam nila may narating na sila. At yan ang silent trap, ang ego. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Kapag wala kang tunay na purpose, madali kang malulong sa shallow validation dahil doon mo kinukuha ang pakiramdam na may halaga ka. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki. Imbes na mag-focus sa skills, mas focus sa pagpapapansin. Imbes na mag-build ng future, mas focus sa image. Imbes na mag-grow bilang lalaki, mas gusto agad maramdamang superior. At habang mas pinapakain nila ang ego nila, mas lalo silang nawawalan ng discipline. Bakit? Dahil ang taong busog na busog sa fake validation, hindi na gutom mag-improve. At iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaking may potential ang hindi umaabot sa tunay nilang capability. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil na-addict sila sa pakiramdam na special sila kahit wala pa silang napapatunayan. Sa dark psychology, ito ang isa sa pinakamapanganib na manipulation patterns. Kapag binibigyan ng tao ng artificial importance para mawalan siya ng urgency mag-grow. At iyan ang dahilan kung bakit delikado ang sobrang ego validation. Dahil habang mas gusto mong maramdamang espesyal ka, mas nawawala ang willingness mong dumaan sa hirap. Pero tandaan mo ito, ang tunay na mataas na value na lalaki, hindi hinahabol ang attention. Abala siya sa pagbuo ng sarili niya. At ang lalaking tunay na may purpose, hindi kailangang sabihang special siya para kumilos. Kumikilos siya kahit walang pumapalakpak. Number, attention mula sa babaeng gusto lang ang validation mo. May mga babaeng hindi naman talaga interesado sa'yo. Hindi sila emotionally invested. Hindi sila seryoso. Pero gusto nila ang attention mo. Gusto nila ang oras mo. Gusto nila ang admiration mo. Gusto nila ang pakiramdam na may lalaking naghahabol sa kanila. At yan ang isa sa pinakamapanganib na klase ng attention para sa lalaking may potential. Bakit? Dahil habang akala mong connection iyon, unti-unti ka palang nauubos. Sa simula, hindi mo naman agad mapapansin. Sweet siya minsan, malambing minsan, interested minsan. May mixed signals at dahil may konting attention, umaasa ka. Iniisip mo, siguro may chance.
Siguro kailangan ko lang mas mag-effort. Siguro nahihirapan lang siyang mag-open up. Pero habang tumatagal, mapapansin mo ang pattern kapag kailangan niya ng validation. Nandyan siya. Kapag gusto niyang maramdamang attractive siya, hahanapin ka niya. Kapag bored siya, kakausapin ka niya. Pero kapag okay ang ego niya, bigla siyang nawawala. At doon nagsisimulang maubos ang isang lalaki emotionally. Dahil habang mas nagbibigay siya ng attention, mas lalo siyang na-attach. Samantalang ang babae, validation lang ang kinukuha. Sa psychology, tinatawag ito ang attention feeding kapag ginagamit ang admiration ng ibang tao para i-feed ang sariling ego at maraming lalaki. Dito nawawasak ang focus dahil imbes na isi-invest nila ang oras nila sa growth, nauubos sila sa taong hindi naman talaga sigurado sa kanila. Sabi ni Arthur Schopenhauer, mostly it is loss, which teaches us about the worth of things. At minsan, kailangan mo munang maubos emotionally bago mo maintindihan na hindi lahat ng nagbibigay ng attention may intensyong manatili. At heto ang brutal na katotohanan. Kapag ang isang babae gusto lang ang validation mo, hindi kanya hahayaang tuluyang mawala, pero hindi ka rin niya pipiliin. Bakit? Dahil mas gusto niyang nandyan ka lang bilang source ng attention, source ng ego boost, source ng emotional comfort. At iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaki na-stuck sa situationship, na-stuck sa mixed signals, na-stuck sa false hope, habang unti-unti silang nawawala sa direksyon. Kaya tandaan mo ito, ang babaeng tunay na interesado sa'yo. Hindi ka lalaruin sa confusion, hindi ka papakainin ng mixed signals, at hindi ka gagawing emotional battery para lang maramdaman niyang desirable siya dahil ang tunay na connection. Hindi umiikot sa validation, umiikot yon sa consistency at intention. Number 3, attention ng social media. Likes, views, followers, validation. Sa modernong mundo, napakadaling ma-addict sa approval ng strangers. Isang post lang, isang viral video lang, isang compliment lang, at biglang gumagana ang pakiramdam mo. Pakiramdam mo, may value ka, may impact ka, may importance ka. At iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaki ngayon unti-unting nawawala sa sarili nila. Dahil habang mas hinahabol nila ang validation online, mas nawawala ang tunay nilang identity offline. Sa psychology, ang social media validation nagtitrigger ng dopamine. Yun yung chemical sa utak na konektado sa pleasure and addiction. Kaya habang mas maraming likes, mas gusto mo ulit maranasan iyon. Habang mas maraming views, mas gusto mo ulit ng attention. At habang tumatagal, hindi mo na napapansin na nakadepende na ang mood mo sa reactions ng ibang tao. Kapag maraming likes, masaya ka. Kapag walang engagement, bigla kang insecure. At iyan ang delikado. Dahil sa puntong iyon, hindi mo na kontrolado ang peace mo. Kontrolado ka na ng validation ng strangers. Sabi ni Carl Jung, people will do anything, no matter how absurd, to avoid facing their own souls. At minsan, imbes na harapin ng tao ang emptiness niya, mas pinipili niyang lunurin ang sarili sa online attention. Mapapansin mo ito sa maraming lalaki ngayon. Imbes na mag-focus sa real-life growth, mas focus sa online image. Imbes na mag-build ng discipline, mas focus sa pagpapakita ng lifestyle. Imbes na mag-grow bilang tao, mas gusto agad ng applause. At habang mas lumalalim ang addiction sa validation, mas nawawala ang tunay na confidence. Bakit? Dahil ang confidence na nakabase sa attention ng ibang tao, madaling mawala. Isang araw lang na walang pumansin, wasak agad ang self-worth. At iyan ang silent danger. Social media attention, pinaparamdam nitong importante ka habang unti-unti kang nagiging dependent. Kaya tandaan mo ito, ang lalaking tunay na may value, hindi nakadepende ang identity sa likes, followers, views o approval ng strangers dahil ang tunay na confidence. Hindi nanggagaling sa dami ng pumapalakpak, nanggagaling iyon sa katahimikang alam mong kahit walang pumapansin, may direksyon ka pa rin. Number 4, attention mula sa mga taong nandyan lang kapag umaangat ka. May isang klase ng attention na sobrang sarap maramdaman sa umpisa. Biglang maraming nakakapansin sa'yo, maraming humahanga, maraming gustong makisama, maraming proud sa'yo. At habang umaangat ka, parang dumadami ang taong nasa paligid mo. Sa simula, pakiramdam mo, minamahal ka, pinapahalagahan ka, sinusuportahan ka. Pero habang tumatagal, may mapapansin kang isang brutal na katotohanan. Hindi lahat ng pumapalakpak, totoong masaya para sa'yo. May mga taong nandyan lang kapag may pakinabang ka,
Kapag may status ka, kapag may pera ka, kapag may influence ka, kapag may maitutulong ka sa image nila, at iyan ang klase ng attention na sumisira sa lalaking may potensyal. Bakit? Dahil habang mas nasasanay kang napapalibutan ng fake admiration, mas nawawala ang ability mong makita kung sino talaga ang totoo. Mapapansin mo ito kapag bumagsak ka, kapag nawalan ka ng pera, kapag hindi ka na useful, kapag wala ka nang ma-offer, biglang tahimik ang mundo, biglang wala nang nagme-message, biglang wala nang proud sa'yo. At doon, tahimik na mababasag ang ego mo dahil doon mo maiintindihan na maraming tao hindi attached sa'yo. Attached sila sa benefit ng success mo. Sabi ni Niccolo Machiavelli, men in general judge more from appearances than from reality. At yan ang masakit sa modernong mundo. Maraming tao mas attracted sa image kaysa sa totoong pagkatao mo. At kapag hindi ka emotionally aware, madali kang ma-addict sa applause. Madali kang ma-addict sa temporary admiration. At habang mas gusto mong manatili ang attention nila, mas lalo mong binabago ang sarili mo para ma-please sila. At iyan ang silent destruction dahil unti-unti mong nawawala ang tunay mong identity. Sa psychology, ang taong dependent sa social approval, madaling manipulahin. Bakit? Dahil kapag ang self-worth mo nakadepende sa pagtingin ng ibang tao, gagawin mo ang lahat para hindi mawala ang attention nila. At maraming lalaking may potential dito nawawasak, hindi dahil mahina sila, kundi dahil nawala sila sa image na gusto nilang i-maintain. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng sumusuporta habang umaangat ka, totoong kasama mo. Ang totoong tao, makikilala mo kapag wala ka nang maipakitang success, kapag tahimik ang buhay mo, kapag wala nang applause, dahil ang taong tunay na mahal ka, hindi lang nandyan. Kapag panalo ka, nandyan din siya. Kapag walang nakakakita ng laban mo. Number 5, attention na ginagawang sentro ng buhay mo ang babae. Maraming lalaking may malaking potential ang nawawala sa direksyon, hindi dahil mahina sila, kundi dahil sobrang na-addict sila sa attention ng babae. Sa simula, mukha lang naman itong pagmamahal. Natural lang magmahal, natural lang ma-attach, natural lang gustong maramdaman na importante ka sa isang tao. Pero habang tumatagal, unti-unti mong mapapansin na nawawala na ang focus mo. Dating disiplinado, ngayon distracted na, dating gutom sa goals, ngayon obsessed na sa replies, dating my mission. Ngayon umiikot na ang mundo sa atensyon ng isang babae. At iyan ang isa sa pinakamapanganib na distraction para sa lalaking may potential. Bakit? Dahil kapag ang emosyon mo nakadepende na sa treatment ng ibang tao, unti-unti mong nawawala ang control sa sarili mo. Kapag sweet siya, masaya ka. Kapag malamig siya, wasak ka. Kapag nag-reply siya, kompleto ang araw mo. Kapag hindi ka makapag-focus. At habang mas lumalalim ang attachment, mas lalo mong nakakalimutan kung sino ka bago siya dumating. Sabi ni Arthur Schopenhauer, a man can be himself only so long as he is alone. At maraming lalaki ngayon, hindi na kayang maging okay mag-isa. Kaya kapag may babaeng nagbibigay ng attention, unti-unti silang nawawala sa sarili. At iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaki may potential sana pero hindi umaangat. Dahil nauubos ang energy nila sa emotional addiction. Imbes na i-invest nila ang oras nila sa purpose, sa discipline, sa growth, nauubos sila sa overthinking, mixed signals, validation, attention. At ang masakit, habang mas ginagawa mong sentro ng buhay mo ang babae, mas lalo kang nawawalan ng mystery, mas nawawalan ng direction, mas nawawalan ng identity. Sa female psychology, ang lalaking walang sariling mission, madaling mawalan ng attraction. Bakit? Dahil ang tunay na mataas na value na lalaki, may sariling mundo, may sariling purpose, may sariling direksyon, at hindi umiikot ang identity niya sa atensyon ng babae. Kaya tandaan mo ito, walang masama sa pagmamahal. Ang problema, kapag nawawala ka na sa sarili mo, dahil ang lalaking tunay na may potential, hindi niya hinahayaang kontrolin ng attachment ang direksyon ng buhay niya. Number 6, attention mula sa fake friends na gusto lang makisabay sa success mo. Habang umaangat ka sa buhay, mas dumadami ang taong gustong makisama. Biglang maraming tropa, maraming supporters, maraming gustong maging malapit sa'yo. At sa umpisa, masarap yon sa pakiramdam. Pakiramdam mo, may tribe ka, may tunay na circle ka, may mga taong masaya para sa success mo. Pero habang tumatagal, mapapansin mo ang isang bagay.
May mga taong nandyan lang kapag may benefit silang nakukuha, kapag may pera ka, kapag may status ka, kapag may influence ka, kapag may libre ka, at sa sandaling mawala iyon, unti-unti rin silang nawawala. At iyan ang klase ng attention na sumisira sa peace ng isang lalaki. Bakit? Dahil habang mas napapaligiran ka ng fake people, mas nawawalan ka ng trust, mas nagiging guarded ka, mas nagiging emotionally drained ka. Sa psychology, tinatawag itong opportunistic attachment. Kapag lumalapit ang tao, hindi dahil sa connection, kundi dahil sa pakinabang, at maraming lalaking may potential. Dito naubos emotionally dahil habang akala nila tunay ang loyalty, unti-unti nilang marirealize na temporary lang pala ang lahat. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages." At hindi lang yun applicable sa relasyon, pati sa friendship, dahil maraming tao magaling sumama sa celebration, pero nawawala kapag panahon na ng struggle. Mapapansin mo ito kapag may kailangan sila, present sila. Kapag may event, present sila. Kapag may pera, present sila. Pero kapag ikaw ang may problema, biglang tahimik, biglang busy, biglang wala, at doon mo maiintindihan na hindi lahat ng nakapaligid sa'yo kasama mo talaga. At ang masakit, kapag nasanay ka sa fake attention, unti-unti kang natatakot mapag-isa. Kaya kahit alam mong toxic ang paligid mo, hinahayaan mo pa rin. Pero tandaan mo ito, mas mabuting mag-isa kaysa mapalibutan ng taong nandyan lang kapag may pakinabang ka dahil ang tunay na kaibigan hindi lang present sa success mo, nandyan din. Kapag tahimik ang buhay mo, kapag bagsak ka, kapag wala ka nang maibigay, kundi ang tunay mong sarili. Number 7, attention na ginagawang dependent ka sa approval ng ibang tao. Sa lahat ng klase ng attention, ito ang pinakamapanganib dahil hindi mo agad mapapansin na unti-unti ka nang nawawalan ng kontrol sa sarili mo. Sa simula, mukha lang naman itong normal. Natural lang gustong ma-appreciate. Natural lang gustong mapansin. Natural lang gustong maramdamang may halaga ka. Pero habang tumatagal, may nangyayaring tahimik sa isip mo. Unti-unti mong inuugnay ang value mo sa approval ng ibang tao. Kapag pinuri ka, masaya ka. Kapag maraming pumansin, confident ka. Kapag maraming likes, pakiramdam mo importante ka. Pero kapag tahimik ang mundo, bigla kang nagdududa sa sarili mo. At iyan ang simula ng emotional dependency. Dahil sa puntong iyon, hindi mo na kontrolado ang peace mo. Kontrolado ka na ng opinion ng ibang tao. At iyan ang silent destruction, ang validation addiction sa psychology. Kapag nasanay ang utak sa external approval, unti-unti nitong kinakalimutang gumawa ng self-worth internally. Kaya habang mas dependent ka sa validation, mas lalo kang nagiging emotionally fragile. Isang criticism lang, wasak ka agad. Isang rejection lang, question mo na agad ang value mo. Isang araw lang na walang pumansin, pakiramdam mo wala kang silbi. At iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaking may potential hindi umaabot sa tunay nilang capability dahil imbes na mag-focus sila sa mission nila, mas focus sila sa reaksyon ng ibang tao. Sabi ni Carl Jung, "The privilege of a lifetime is to become who you truly are." Pero paano mo makikilala ang tunay mong sarili kung buong buhay mo nakadepende sa applause ng ibang tao? Paano ka magiging buo kung kailangan mo munang mapansin bago mo maramdamang may value ka? At iyan ang problema ng maraming lalaki ngayon. Hindi na sila gumagalaw dahil may purpose sila, kumikilos sila para mapansin, para ma-validate, para ma-approve. At habang mas lumalalim ang addiction sa approval, mas nawawala ang tunay na confidence. Bakit? Dahil ang confidence na galing sa validation, temporary. Kapag may pumapalakpak, mataas ka. Kapag wala, wasak ka. At iyan ang emotional prison na maraming lalaki ang hindi namamalayan. Mapapansin mo ito kapag hindi ka makapag-post ng walang overthinking. Kapag lagi mong chine-check kung sino ang nag-view. Kapag apektado ang mood mo. Kapag walang pumapansin sa'yo. Kapag kailangan mo lagi ng reassurance para lang maging okay. At habang tumatagal, unti-unti kang nawawala ng identity dahil imbes na mabuhay ka ayon sa values mo, namumuhay ka batay sa expectations ng ibang tao. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music." Ang lalaking may tunay na confidence. Hindi kailangan ng approval para ituloy ang mission niya. Hindi niya kailangan ng audience.
para maging disciplined. Hindi niya kailangan ng applause para malaman ang value niya. At iyan ang klase ng lalaking hindi madaling manipulahin dahil ang taong hindi dependent sa validation may emotional freedom. At ang taong may emotional freedom may peace. Kaya tandaan mo ito, hindi masama ang ma-appreciate, hindi masama ang mapansin ang problema. Kapag dun mo na kinukuha ang buong halaga mo bilang tao dahil sa oras na ang self-worth mo ay hawak na ng opinyon ng ibang tao, unti-unti mong nawawala ang sarili mo. At ang lalaking tunay na may potential, hindi niya hinahayaang kontrolin ng applause ang direksyon ng buhay niya dahil alam niya, kahit walang pumalakpak, may mission pa rin siyang dapat tapusin. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng attention worth it. May attention na nagpapalakas sa ego pero sumisira sa future mo. May validation na nagpapasaya sa iyo pansamantala pero unti-unting pumapatay sa discipline mo. At ang lalaking tunay na may potential, hindi desperadong mapansin. Sabi ni Arthur Schopenhauer, a man can be himself only so long as he is alone. Dahil ang lalaking kayang maging buo kahit walang pumapalakpak, iyan ang lalaking hindi madaling kontrolin, hindi madaling manipulahin, at hindi madaling sirain ng mundo. Kung may natutunan ka, i-comment mo, hindi ko kailangan ng validation para magkaroon ng value. At kung gusto mo pa ng brutal na katotohanan tungkol sa dark psychology, masculinity, at self-mastery, subscribe. Dahil dito, hindi ka lang matututo, magigising ka. Kung may natutunan ka, i-comment mo, hindi ko kailangan ng validation para magkaroon ng value. At kung gusto mo pa ng brutal na katotohanan tungkol sa dark psychology, masculinity, at self-mastery, subscribe. Dahil dito, hindi ka lang matututo, magigising ka.